Sinimulan ang eksena nang may nagulat na isa sa mga tauhan ni Juan habang nakatingin sa monitor. Napapalapit na ang kalaban sa Zone A at B. At agad naman na sumigaw si Sue sa lahat na kumilos na at pumuwesto bago pa dumating ang mga iyon. Mabilis kumilos ang lahat at pumunta sa kanilang pwesto. At habang sinabi ni Juan na hindi niya inaasahang mahahati ang mga numbers at susundan sila para tambangan, sinabi naman ni 03 na iyon ang estilo ng mga numbers. Sinasalakay nila ang puso ng kalaban nang mabilis hanggat maaari. Pero ngumiti si Juan at sinabing gumagana lang iyon kung magtatagumpay ang ambush nila. Pero kung sila ang unang makakita at maghihintay, hindi sila banta. Diretso silang pumasok sa bitag ng kamatayan. Samantalang lumipat ang eksena, nagulat ang mga tauhan ni Juan na nakarating na sila sa Zone B at Zone A. At habang naghihintay naman si Juan sa laban sa monitor, sinabi ni 03 na kailangan nilang mahanap ang iba. Tinanong naman agad ni Juan ang kanyang tauhan kung nasaan na ang iba at sumagot silang hindi pa kumpirmado. Subalit kalaunan ay nahanap nila at nagulat na may isa pang kalaban na papunta sa Zone C. At habang nakangiti ang mga tauhan sa Zone C, sinabi ng mga ito na kapag nakita nila ang mga kalaban lalagyan nila ng mga butas ang katawan nito. Samantalang bumalik naman sa pwesto ni 03, tinanong niya ang nagmo-monitor kung bakit hindi niya nakikita ang ibang miyembro ng kalaban. Subalit sumagot lamang ang tauhan na hindi mahalaga kung hindi nila mahanap ang iba dahil kung mablock nila ang tatlong zone na ito, hindi makakalusot ang mga iyon. Subalit sumagot lamang si 03 na sana nga. Samantalang nagsimula na ang laban nang makita na ang numbers at nagpalitan na sila ng pagbaril. Nagulat ang nagmo-monitor na nagsimula na ang engkwentro sa Zone A at B at malapit na rin makita ang kalaban sa Zone C. At habang tahimik na naghihintay si Juan, nakangiti ang mga tauhan niya sa Zone C at sinabing pinagbigyan na nila ang mga ito. Pero imbes na magtago, bumalik pa sila para umatake nang hindi alam ang kanilang lugar. Pero habang naghihintay sa kalaban, nagtagal ito at hindi pa rin ito lumilitaw. Kaya nagtaka sila kung kailan ito darating. Subalit biglang may bumaril mula sa gilid na agad na pumatay sa isa sa kanila. Agad na nagtago ang isa at nagulat na umaatake ang kalaban mula sa gilid. Tinanong nito kung aling zone ang nabutasan. Subalit nagulat din ang nagmo-monitor at sinabing hindi iyon maaari. At habang seryoso ang mukha ni Juan habang pinapanood ang eksena sa monitor, nagulat si Sue na patay na si Mash. At habang patuloy na bumabaril si 018 sa kalaban, nagtatago si Sue at sinabing nabutas din ang zone na ito at nagtaka kung saan nanggaling ang mga iyon. Nagulat ang nagmo-monitor at sinabing hindi iyon maaari at wala namang ibang daan na mapanggagalingan ang mga iyon. Subalit biglang nagsalita si 03 at sinabing, paano kung ginamit nila ang security system na mismong si Juan ang nag-install? Nagulat ang tauhan at hindi makapaniwala dahil hindi pa matagal nang humiwalay sila sa mga numbers at dagdag pa nito na nahack na nila agad ang lugar at ginagamit ito laban sa kanila. Subalit sumagot lamang si 03 na kung gayon, paano niya ipapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon? Saan nanggaling ang mga kalabang hindi nila napansin? Na nagbigay lamang ng katahimikan sa tauhan kahit galit na siya sa eksena. Samantalang lumipat ang eksena kina Sue at isa sa kanyang mga tauhan habang abala sa pagpapalitan ng baril sa kalaban. Pero biglang napansin ni Sue na nawala ang unang dalawa na kalaban dahil sa umaatake sa kanila mula sa gilid. Nagulat din ang ibang grupo na nawala rin ang kanilang kalaban habang abala sila sa pagharap sa umaambush mula sa gilid. Nagsimula silang magtanong sa nagmo-monitor kung nasaan ang eksaktong pwesto ng mga kalaban. At habang patuloy na umaatake ang mga numbers sa kalaban, sumisigaw na ang grupo ni Juan sa radyo kung ano ang ginagawa ng operator at bakit parang inaatake sila mula sa lahat ng direksyon. Samantalang habang tahimik lamang si Juan, sinabi ni 03 na pagkatapos nilang humiwalay sa numbers, tiyak na tinantiyan na nila ang lakas natin at sinukat na nila ang mga bilang natin. Subalit agad na tinanong ni Juan kung ano ang ibig sabihin ni 03. Sinabi naman agad ni 03 na kung si Juan iyon, mahuhulaan ba na niya agad ang antas kung gaano na ba sila lumakas? Dagdag pa nito na meron siyang hindi alam sa kanila na hindi man lang niya naisip. At iyon ay mas malakas sila kapag magkakasama. Biglang nagalit si Juan at sinabing walang kwenta at paano magiging mas malakas ang mga baliw na tulad nila. Subalit sinabi ni 03 na tama si Juan. Ang mga numbers na kilala ni Juan ay mga makina na hindi kayang magtulungan sa labanan at hanggang ngayon, totoo pa rin iyon. Pero ang mga numbers ay mas malakas kapag magkakasama. Nagulat si Juan at tinanong kung ano ang ibig sabihin nito. Agad naman na sumagot si 03 na simula nang dumating si Eugene, ang batang pumalit pagkatapos mawala si Juan. Siya na ang namumuno sa kanila, na lalong ikinagulat ni Juan. Samantalang nagsimula nang tumawag ang grupo ni Juan sa radyo. Sinasabing hindi na nila kayang lumaban at kailangan na nilang umatras at humihingi sila ng utos. Nagsimula ring magtanong ang nagmo-monitor kay Juan kung ano ang kanyang utos at biglang nagsalita na si 03 at sinabing kailangan na ni Juan na sumama sa laban para mapigilan ang mga iyon. Subalit natahimik sandali si Juan
Pagkatapos ay agad na rin nag-utos sa kanyang mga tauhan na umatras lahat at siya ang magbibigay ng suporta. Agad na kinuha ni Juan ang kanyang baril, pero bago siya pumunta sa lokasyon, tinanong muli ni 03 si Juan sa kung bakit hindi raw maintindihan ni Juan kung bakit gusto niyang bumuo ng team. Dahil ito raw ang dahilan para makabuo ng team na tulad ng numbers. Dahil sa paniniwala niya, ang mga numbers na nagtutulungan bilang isang team ang siyang pinakamahusay. Pero nanatiling tahimik lamang si Juan at nagpatuloy sa pag-alis. Nagsimula ang eksena sa gitna ng labanan at ang grupo ni Juan ay hindi makakilos dahil sa matinding barilan. Subalit biglang may pagbaril mula sa itaas na bahagyang tumama sa balikat ni 018. At nang mapansin ni 018 na si Juan iyon, agad niyang ininform ang lahat. Makikita si Juan na humawak sa kadena at nakabitin habang bumabaril sa mga numbers. At habang nakatingin si Juan sa kanyang grupo, nagsimulang gumaan ang loob ng mga ito dahil nandyan na ang kanilang leader. Agad na naghulog si Juan ng stun grenade at pagkatapos nito ay inutusan niya ang kanyang grupo na umatras. Agad na sinunod iyon ni Su at ng kanyang mga kasama. Nagpatuloy si Juan sa pagbaril at nagpalitan sila ni 016 pero biglang naubusan ng bala si Juan kaya agad siyang tumakbo at nagtago. Napansin ni 016 ang kalaban at pinalaan si 04 sa radyo na papunta sila sa kanyang direksyon. At habang sinusubukan ni 04 na hanapin kung saan nanggagaling ang kalaban, biglang may bumaril na nga sa kanya pero nakatago ito. Pero patuloy pa rin ang pagbaril ng kalaban sa kanyang pwesto. Samantala, nakita naman ni Juan si 02 at agad silang nagpalitan ng pagbaril at sabay na nagtago. Habang nakangiti si Juan, agad na sumugod si 02 at muli silang nagpalitan ng pagbaril pero biglang naubusan ng bala si 02. At habang nakangiti si Juan sa pagkakataong iyon, agad na inihagis ni 02 ang kanyang kutsilyo pero nakaiwas dito si Juan at nakapagtago rin si 02 mula kay Juan. Ngumiti si Juan at sinabing, humanga siya dahil akala niya magiging walang silbi ang lahat nang wala siya. Pero biglang lumitaw si 08 sa likod nito at agad na binaril si Juan, pero nakaiwas naman agad ito. Samantala pinigilan naman ni 04 si 08 at biglang lumitaw na nga ang grupo ni Su at agad na binaril sila. Subalit agad din naman nakapagtago ang mga ito. Pero tila dumating na rin ang buong grupo ni Juan at sabay-sabay na binaril sina 04 at 08. Samantalang nang dumating na rin naman sina 02 at ang iba para tumulong, makikita na nagawa na ng grupo ni Juan na makaalis sa lokasyon, kaya tumigil na rin ang mga numbers sa paghabol. Samantala, sa kanilang sasakyan, nag-report si Su kay Juan na patay na sina Mash, Brown at Hammer. Natahimik ang iba at sinabi ni Juan na mukhang nasorpreso talaga sila ng numbers. Samantalang nagtanong naman si Su kung nasaan ang babaeng kasama ng boss at nawala raw ito. Subalit ngumiti lang si Juan at sinabing mukhang iniwanan na nga siya talaga nito ng totoo. Lumipat naman ang eksena kay Eugene habang nag-ehersisyo, pero patuloy niyang naaalala ang sinabi ng mga numbers, lalo na si 02 na sinabing dahil sa kanya ay natalo sila kay Juan. At habang nasa gitna ng pag-iisip si Eugene, may napansin siyang tao sa sulok ng kalye at ito ay si 06 na nakangiti sa kanya. Lipat ang eksena at makikita na ang dalawa na nasa park at nag-usap na. Sinabi ni 06 na hinabol at inatake nila ang mga kalaban pero nakatakas pa rin. Sinabi niya kay Eugene na huwag mag-alala dahil hindi niya kasalanan na nakatakas si Juan. Sumagot naman si Eugene na sinabi ni 02 na kailangan nilang alisin si Juan kahit anong mangyari. At ang kanyang presensya ang naging dahilan kung bakit hindi sila nakaresponde ng maayos. Subalit sinabi ni 06 na totoo namang delikado si Juan at kung ginawa nila ang sinabi ni 02 na harapin sila noon pa, tiyak na may mawawala sa kanila. Sa harapang laban, hindi maiiwasan ang may mamatay. At tanong nito, ano naman ang silbi ng pagsasakripisyo ng kanilang mga kasama para lang mapatay rin si Juan? At dito ay nagulat si Eugene. At dagdag pa ni 06 na hula lang niya, pero malamang na nagpapasalamat si 02 kay Eugene dahil hindi niya kinailangan isakripisyo ang kanyang mga kasama dahil sa ginawa ni Eugene. Samantalang lumipat ang eksena sa lugar ng mga numbers at makikita si 04 na sinuntok ang pader dahil sa sobrang galit at sinabing nakatakas na naman ang mga kalaban. Sinabi naman ni 05 na nag-aalala siya sa susunod na mangyayari dahil ngayong alam na nila ang lakas ng mga numbers, magiging mas maingat na sila. Sinabi din ni 08 na sayang at iyon na raw ang kanilang pagkakataon. Samantalang sinabi rin ni 018 na mahusay din ang grupo ni Juan at makikita sa laban na mahusay niyang sinanay ang mga ito. At dito ay natahimik ang lahat pero biglang tinanong ni 04 si 02 kung bakit ito tahimik. At napansin niyang parang hindi ito nababahala na nakatakas si Juan. Pero umalis lang ito at sinabing magkakaroon pa sila ng tamang pagkakataon.
At dito na po natatapos ang eksenang ito. Mag-like at subscribes para sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli.